So ayun guys, biyahe ulit ako. Kaso, itong unang booking ko mali yung pin location. Okay lang, di naman siya ganun kalayo. Nasa ano din, 1 kilometer din yung diferensya sa pin location. Tapos papunta to ng Pasig. Hirap. Tapos ano pa, yung pick up tsaka yung drop off, same number lang. Tapos hindi pa ano matawagan, out of coverage pa. So ayun, baka ma-question tayo ni Lala Move, 'di ba? Malayo yung ano, yung pick up location. Kaya ang ginawa ko, punta mo na lang muna ulit ako sa may ano pick up location niya kanina. Tapos dun ko na i-arrive, 'di ba? Kasi baka questionin tayo ni Lala Move, bakit ang layo nung ano ko, pick up location ko sa nakalagay sa mapa. Baka mamaya violation pa 'yun. Hindi ko alam. Baguhan 'di ba? Kaya sundin na lang natin muna yung nasa Lala Move. Mahirap na, baka magka-violation tayo, bumaba pa yung ano natin, yung ratings. Sundin ko na lang muna. Punta muna ulit ako sa may ano kanina guys, pick up location niya kanina, para lang maitama yung nasa may application dito kanina. So ayun, nakakuha ko ng second booking guys. Ang kaso yung isa is ano, credit, walang kumukuha. Okay na to, pagtsagaan na natin. Medyo malaki-laki na rin yung ano, credit ko. Sige pa, okay na po. Salamat. So ayun guys, papunta na ako ng Pasig. Hopefully hindi magalit sa akin yung ano kanina, yung unang book ko. Kasi ano, mali kasi yung pin location, mahirap na pagpagbintangan silang mali yung pin location. Tapos wala pa akong makontak na number kasi out of coverage yung mga nakalagay na number. Tapos isang number lang, kaya yun, nahirapan akong hanapin yung pick up location. Pero okay naman na. Bali 38 minutes para ano, makapunta ako sa unang drop off. Pulang-pula na naman dito banda. Ito talaga yung paborito kong dinadaanan. Parating traffic. Itong lugar na to, parating traffic. Lalo na pagtawid mo dyan. Pagtawid mo ng traffic light dyan, sobrang traffic. Diba? Dito pa lang, traffic na. Ayan na guys, bubuhos na ang ulan. Umaambon na. Bagay, okay lang naman kasi ganito naman yung magandang biyahe ng Lala Move yung meron ng ano, patak-patak ng ulan. Kaso nga lang, yung ulan din yung naging panira ng aking ano, biyahe nung nakaraan. Naiwan ko yung kapote ko. Parang ano, parang walang araw sa biyahe ko na meron akong nakakalimutan. Una, 2 beses. So kailan sana akong isa kaso 2 beses. Yung belt bag ko 2 beses ko siyang naiwan. Tapos ang sumunod naman ang naiwan ko is kapote. Kaya yun ang nakaraan, nasira yung biyahe ko. Kasi biglang bumuhos yung ulan, no choice ako kundi umuwi na. Basang-basa na ako nun. Tapos ngayon naman, scotch tape. Which is kailangan talaga pag ano, delivery rider ka. Panali o kaya scotch tape. Buti na lang tong unang booking ko is ano, may kalakihan, kaya kailangan kong i-tape. Kaya yun, buti malapit pa ako sa bahay kanina. Kaya umuwi muna ako para kunin ulit yung nakalimutan ko. So ayun, wala talagang araw na wala akong makakalimutan. So ayun, 21 minutes na lang daw. Ayun kay Google Map is madadrop off ko na ang aking unang booking. Actually ito yung second booking ko, pero mas malapit kasi siya. 13 kilometers lang compared sa unang booking ko na 16 kilometers. So ayun guys, nakuha ko na ang aking pangatlong booking. Buti na lang ano, mabait yung unang booking ko kanina. Tinatawanan niya lang ako kasi naligaw-ligaw ako kanina sa pick up location. Hindi ko naman pwedeng isisi sa kanya na ano, na mali yung pin lock, diba? Mahirap na pag-awayin yung customer. Ayun, tinawanan na lang ako kasi naligaw-ligaw. Pero yun, next time daw ako pa rin kukunin. Hopefully sana ano tayo, i-rate tayo ng maayos, diba? So ito, na-pick up ko na yung pangatlong booking ko, which is damit lang.
And then itong pang-apat, kasi ano eh, papunta rin ng Pasig to, pero way siya ng papuntang Patagig. Kaya kumuha na rin ako ng booking papuntang Patagig. Pero naka-priority itong Patagig ko guys, kaya sana hindi siya magalit. Total ano naman 'di ba? Para kasi sa ating mga rider, alam natin na kahit priority is pwede pa rin niyang sabayan. Ang kaso nga lang para sa mga nagbo-book, sa mga customer is hindi ganon. Kala nila pag priority kailangan siya lang yung ano natin, booking natin. Pero ayun, hopefully hindi siya magalit kasi mauuna ko talagang madadaanan itong pangatlong booking ko, which is regular. So isang regular at isang priority ang aking booking ngayon. Gusto ko pa sanang pumangatlong booking, ang kaso baka malito ako. Baka mamaya sa ibang customer ko maibigay yung yung item. Kaya okay na to. Double booking lang muna. At least 'di ba, medyo nagagamay ko na itong si Lalamove, unlike nung una ko na isa-isa lang talaga. So ngayon nakakapag double book na ako. Okay na to guys. Saka na ako magti-triple booking ngayon pag talagang gamay ko na siya. Kasi medyo kinakabahan ako, baka kasi mamaya mapagpalit ko yung item, makakalimutin pa naman ako. Boy, kalimot ako. Ilang beses ko ba naman naiwan yung lisensya ko eh. So ito, papunta na ako sa pick up ng pang-apat na booking. Uy! Bossing! Sige po, salamat po. So ito, naka-double book na naman ako ngayon guys. So sana makalaki-laki ako ng ngayon, kita. So pang-apat na booking ko na to. Papunta ng Pasig, double book. Tapos may tip pa guys. Uy! Ano meron dito? Sarado. Sarado guys. Bakit ba nila sinasara ito? Wait guys, namali ako ng pasok. Tama ba itong dadaanan ko? Hopefully tama si Google Maps. Akala ko iilalim ako ng tulay. Yung pala doon mismo sa may tulay. Tapos may ikutan pala yung tulay na yun. Diniretso ko sa ibaba. Ayun. Wait, wala palang U-turn sa ibaba. So ayun guys, papunta na ako sa aking pang-limang booking. Na-drop off ko na kanina yung dalawa. Ang kaso nga lang, nalobat yung aking GoPro. Yung pangatlong booking ko merong tip guys. 126 lang yung yung shipping fee. Ginawa niyang 140. Diba? Malaking na rin yun, malaking bagay na rin yun. So ito, pabalik na ng Manila tong aking next na booking. So hopefully meron ulit kasabay para tatlong double book yung nangyari sa akin ngayong araw. Pahinga na rin ako. Okay na yun. Hindi ko naman kailangan sumagad dito eh. Ganda talaga dito sa Makati guys, no? Parang medyo magulo yung nila. Kung pagdating sa Google Map, nag-iiba-iba. Kaya pala advice sa akin ng ng isang tropa. Once mapadpad sa Makati, alamin mo na agad kung saan ka kakanan, kakaliwa, kasi mag-iiba-iba daw, madidelay, yan. And ganoon nga pala talaga dito. Kaya ayun, be aware lang sa mapa. Google Map, kailangan masyadong mag-base ano yung nakita mo, kailangan magtiyaga ka rin na hanapin talaga yung street na yun. Salamat po. Pabalik-balik ako dito. Dito ako nalilito kanina guys. Akala ko tulay ito na diretso. Akala ko sa ilalim yung U-turn. Dito pala sa taas. Ilang beses ako nagkamali dito kanina. May nangyari kanina eh. Napasok ko to na dapat hindi dapat. Tapos pagdating naman sa kabila, hindi na dapat ako papasok doon, pero napasok ko. Ang gulo ng ko kanina eh. So ito, double book ulit ako guys.
pabalik ng Manila. Pagkatong oras lang talaga, no, grabe, sobrang traffic pala pag papuntang Pasig tsaka palabas ng Pasig. Kanina may nakausap akong grab food. Tataka siya, ang dami naman daw mas malapit na bilihan ng pizza sa kanila eh. Hindi ko napapangkitin ko anong brand yun. Bakit naman daw dito pa daw sa may Taguig? Pabalik pa daw tuloy siya ng Manila. Eh, di ba sa Grab kasi, kung ano yung binato sa'yo, yun yung pupuntahan mo. Unlike kay Lalamove na makakapili ka kung saan ka pupunta. Nagre-reklamo siya, traffic daw papuntang Pasig eh. Bad trip siya kanina guys. So ito, kunin ko lang yung pick up ko dito sa may pang-anim ko na tong booking guys eh. Para double book pabalik ng Manila. So kunin ko lang yung pick up and then biyahe na ako pa Manila. So yun guys, drop off ko na. So ayun guys, na drop off ko na siya and meron ulit tip. Salamat po. So yun guys, i-deliver ko ng aking huling booking. Itong lugar yung kinakatakutan ko dito. Kasi tignan nyo yung daanan ng motorcycle dito. Hindi ko alam kung hanggang ngayon motorcycle lane pa rin to. Ang alam ko kasi may motorcycle lane dito banda dati. Ito yung nakasanayan na motorcycle lane. Tignan nyo naman kung anong tinabi nila. Mga truck na sobrang lalaki. Tapos yung daanan ng motorcycle lane dito is ang nakakatakot, may mga biglang malalalim na lubak. Eh ang motor pa naman kapag nalubak ng pagkalalim, pwede siyang sumemblang. So paano pag sumemblang siya? Tapos tingnan nyo naman yung mga katabi namin, no? Diba? Yan, ito. Sobrang nakakatakot yung ginawa nilang motorcycle. Uy! Grabing mga truck to. Ang dami! You have arrived. So ayun guys, na-deliver ko na. Grabe. Nakakatakot kasi hindi ko alam kung kalsada yung tinaanan ko, sobrang sigit. Pero okay lang naman. So ayun lang, dito ko natatapusin ang aking vlog guys. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to